Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong isang congressman na liberal. Ito po ay liberal o dilaw o pink mga tambay. At dito po ay nabanggit po at natanong po ng isang commentator kung ipapa-impeach din po ba nila si Bonget o si Bangag na tinatawag ni Senadora Amy Marcos. Ipa-impeach ba nila? At alamin po natin kung ano po ang sagot niya mga tambay. Dahil ang plano lang naman nilang unahin at talagang plano po nilang impeach ay ang Vice President, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Representative Egay o Edgar Erese ng 2nd District po ng Caloocan. Umpisahan na po natin. They talked about impeachable offense, Congressman. Ibig po ba sabihin ito, merong plano ang Kongreso na mag-file ng impeachment complaint? Or at this point, if an impeachment complaint is filed against the President, you're not likely? Would that be correct, sir, to support that? Hindi. Ang sinasabi ko, there will come a time in February when the Vice President will be impeached, somebody will file a complaint against the Vice President. Para, ano ba position namin sa Liberal Party? Sasama kami sa 125 billion, tapos bababayaan namin ito. Let's put that into context. You're talking about 125, yung intelligence fund. Intelligence fund. Palagay mo na 500 billion dun sa DepEd, so that's only 625 billion. Tapos dito, 625 million dito. Billion. So, malalagay kami sa alanganin. Ano ba to? Politics lang or kasi iba-iba na yung narrative nila eh. Iba-iba yung narrative nila nung lumabas si Saldico, sinabi na involved yung Malacanang. There's an accusation na involved si Presidente mismo. May 100 billion insertion. Sabi nila walang insertions kasi yung insertion sila na nga gumawa, ba't pa sila mag-i-insert sa budget nila? Pero nakalimutan nila na may 5 billion insertion for the office of the President. Why would the BICAM insert 5 billion to the office of the President sa opisina mismo ni Presidente na hindi niya alam? Yun, very malaking question mark sa akin. Can you further discuss that? This is new to me, sir. So may 5 billion. Doon sa 100 billion. As doon sa 100, part of that is 5 billion for the office of the President. I see. So kung hindi nila alam yun, bakit sila, ang request lang nila sa NEP is this certain amount, tapos yung BICAM, dinagdagan sila ng 5 billion. Ibig ba sabihin, hindi alam ng Office of the President, dinagdagan sila ng 5 billion, parang kalokohan yun. Is it possible that someone knew but the President did not know? Pwede, are you entertaining that idea? Pwede. Pero, ni-review niya, sabi niya, binasa niya yung 4,000 pages of the 2025 GAA. Yeah, but no one really do that. Bakit hindi niya nakita yun? Oo, ba't hindi niya nakita yun? Ba't hindi niya binito? At sinabi tapos nagsalita si Senator Lacson na naniniwala siya na nagamit lang yung pangalan ni Presidente. Yeah. Yung cabinet niya, yung inaccuse niya, si Bersamin, the two Bersamins, and Pangandaman. So, tapos, yung pang-Cadiz. Okay. Nag-resign si E.S. Bersamin on the basis of, sabi nila, nung una, ni Yusek Castro na on the basis of delikadesa. Pero si E.S. Bersamin mismo nagsabi, hindi ako nag-resign, tinanggal ako. Right. And somebody told me, hindi pa nga niya in-identify kung sino na yung nagpa-resign sa kanya. So, bakit iba-iba yung narratibo? So, how do you answer that? What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung narratibo? Bakit pinaalis si dating E.S. Bersamin? Bakit sinasabi niyong meron dong 5 billion that if true the President knew about it, why did he not veto it? Because supposedly in that budget, he vetoed 198 billion ho ba? At least that's what is coming out. So, ano ho ang inyong theory? Well, the government is lying. Why? 2023 budget, GAA. Sinalaula ito ng Kongreso, 300 billion yung insertions, diversions, and amendments. Hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung cabinet. Imposibleng hindi alam to ng DBM. 2024. Palagay na hindi nila nalaman yung 2022. Okay. 2024, mas malaki, 500 billion yung insertions, amendments. Was this in the BICAM?
BICAM and Congress. Okay. No, sa small committee, may small committee sa House eh. So, 500 billion in 2024. oh, Okay. 2024. Hindi kumibo ang presidente, hindi kumibo yung cabinet. 2025, 473 billion yung insertion, diversions, amendments. Kumibo si presidente, tinanggal niya lang yung 26 billion. Kasi sumobra na yung budget ng DPWH Sa Education sa Department. Education Department. Which is against the law. Which is against the law. Pero, bukod dyan, pinabayaan ni presidente na yung 60 billion sa PhilHealth ilagay sa flood control. National Treasury. 107 ilipat sa- yeah. billion from PDIC nilagay sa flood control. Yung more than 300 billion na equity ng Philippine government doon sa ating mga foreign flagship projects, tinanggalan ng pondo, nilagay sa public works. Ang pinakamasama nun na nangyari na yon dahil dyan yung metro subway na supposed to be matatapos ng 2028 dahil hindi na pondohan na delay to 2032. 4 years. Yung PNR elevated rail na dapat matapos ng 2029, matatapos ng 2032. At dahil dyan, sabi mismo ng Department of Transportation, we will accrue an additional expense of 20%. So that's about 300 billion additional expenses. So bakit hindi kumibo dito si Presidente? So either alam niya ito, Po mga tambay, nakita niyo po yung logic doon mga tambay. Napakadali po nilang i-impeach si Bongit sa dami po ng anomalya at issue po ng korupsyon ni Bongit. Bakit po? Bakit hindi po nila ipinupus pa ang impeachment po ni Bongit? Nakita niyo po. Nakita niyo po yung body language. Alam mo na eh. Alam mo na po ang body language ng mga politiko na ito, lalo-lalo po itong mga liberal, dilaw at pink. Kailangan muna nilang pabagsakin si Inday. Kaya nga po nakaplano na sila next year. Hindi po ba bubuhayin na naman nila ang impeachment ni Inday? Ganun po yung senaryo nun eh. Di po ba ang logic? Pabagsakin mo muna yung pinakamalakas. Pag napabagsak mo na yung pinakamalakas at yung pinakamatino na politiko, dahil hinahanapan lang nila ito at ginagawan lang po ng ground para sabihin na ma-impeach at lagyan ng mga kaso na hindi po kapanipaniwala at gawa-gawa lang nila umano. Katulad na sinasabing confidential fund. Confidential fund. Lahat po sila may confidential fund. Lalong-lalo po si Bongit. Lalong-lalo po sa Kongreso. May mga confidential fund din po mga hayop na yan, umano. Bakit ang tanging sa Vice President lang pinupuruhan nila? Yun po kasi talaga ang kanilang layunin at plano. Hindi na po kasi kailangan at hindi nila matatanggap at hindi po talaga nila magugustuhan makabalik ang isang Duterte sa Malacanang. Dahil delikado po silang lahat. Lalong-lalo po kasama po yan ang mga dilaw, liberal, pink, makakaliwa at ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa ay delikado po yan. Baka lahat sila halos ay makulong at isuka ang mga pinagnanakaw nila sa atin. Hindi po ba? Kaya nakita niyo po yung tinatanong po ni Pinky Webb na isa pong journalist o commentator po. Tinatanong niya hindi ba kasama sa may impeach ang si Bongit o si Bangag na tinatawag ni Amy Marcos? Di ba? Ano sabi niya? Malalagay sila sa alanganin kung pagsasabay nilang i-impeach at sasama sila kung magpapail na ng impeachment itong pagpasok ng taon. Ito pong January. Hindi po ba? Bakit nga naman nila pagsasabayin? Mas unang may impeach ang Bongit. Pag pinagsabay po kasi nila yan, mga kababayan, una pong may impeach si Bongit. Bakit po? Bongit po lahat. Ang korupsyon ng mahigit 3 taon. Grabe po ang korupsyon ni Bongit. Hindi po ba? Mismo, si Erese ang nagsasabi. Yung GAA, 2023 national budget, gaano po kalaki ang naisingit nila dyan?
na insertion. 300 billion mahigit. At meron pang 2024, 500 billion mahigit. At 2025 ay 473 billion. Wala pa dyan yung 245 billion na mga blanco na naisingit nila na iniintay po nating ilabas ng Korte Suprema ang desisyon po dyan dahil yan po ay sinampa na nila Attorney Vic at Congressman Ungab at sila Attorney Topacio at Attorney Torion. Hindi po ba? Yang usapin po yan sa GAA, yung isiningit nilang 241 billion. At alam naman po natin, talagang kinuhanan po nila lahat ang departamento, bangko ng gobyerno ng mga pera, pasama na ang PhilHealth. Hindi po ba? Grabe. Kaya nga po, yung sinasabi nga natin logic at senaryo dyan, kailangan nilang pabagsakin si BP Sara kahit walang ground of impeachment. Gagawan at gagawan po nila yan. Dahil lang makikinabang po niyan, mga kababayan, mga katambay, ang makikinabang po niyan, pag natanggal po nila at ipinupolitika nilang pilit si Vice President, ang makikinabang po niyan, liberal, yellow, pink, at makakaliwa, makabayan black. Mga kababayan, sila po ang makikinabang. Dahil nahandyan na po yung grupo nila. Hindi po ba? Dalawa lang po makikita mong makikinabang dyan. Yung grupo naman po ni Tambaluslos umano. Dahil si Tambaluslos po ay nananatili pong congressman pa. At wala pa pong nagsasampa ng kaso kay Tambaluslos. Hindi po ba? Napakatatag pa ni Tambaluslos. Alam naman po natin na magkakasama po sila ngayon. Hindi po ba? Magkakasama po ngayon ang liberal. Hindi po ba? Alam naman po natin yan, liberal, pink, dilaw, at makakaliwa umano at nahandyan pa ang grupo ni Tambaluslos. Hindi po ba? Kasi si Marcos, si Bongit, wala na po yan. Wala na po si Bongit. Wala na pong kapag-pag-asa yan. Napakarami po ni kaso na harapin si Bongit. Real talk. Napakarami pong kaso nga harapin yan. Lalo-lalo po pag wala na pong immunity yan, tao na yan. Napakarami po. Grabing korupsyon po ang karga-karga sa balikat at sa ulo ni Bongit. Kaya nga po, napakadali nilang pitikin yan gamit ang impeachment. Sino po ba ngayon ang naghahari ngayon sa Kongreso? Di po ba halos grupo ng makakaliwa ang maiingay ngayon? Liberal, dilaw. Ilan na po ang dilaw at liberal sa Senado? Nakita nyo po ron? Napakarami na po nila ron. Lalo-lalo po sa Kongreso. Hindi po ba? Nahandyan pa ang makakaliwa. Di po ba? Kaya nga po mga kabayan, kaya nga po hindi muna nila binabanatan ng husto si Bongit. Kailangan ang banatan nila ng banatan, sirain ng sirain, mga kabayan. At syempre, hindi naman nila magugustuhan na umabot pa sa 2028 si BP Sara. Dahil hindi na nila mai-impeach si BP Sara pag umabot ng 2028. Real talk. Kaya kailangan po nilang sagarin at talagang gawin na hanggat maaga na hindi po makarating umabot ng halalan ang Vice President. Kasi po, pag umabot ng halalan, patay po silang lahat. Magtatago po ang karamihan dyan. Napakarami pong magtatago at aalis ng bansa sa dami po ng mga ninakaw at kawalanghiyaan nilang ginawa ng mahigit 3 taon na po. Grabe po. Lalo-lalo po makakaliwa. At napakarami rin pong issue ng liberal, pink at dilaw. Hindi po exempted dyan sa korupsyon, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya po, wag po tayong tumigil mga kababayan. At syempre, isama po natin sa ating mga panalangin na hindi magtagumpay ang mga layunin ng mga demonyong ito na akala mong galit na galit po sa korupsyon. Samantalang ang layunin naman po nila ay pang sariling interes nang makabalik po sila sa kapangyarihan at magharing muli ang mga demonyong ito. Demonyo na po ang nakaupo sa ating bansa ngayon. Demonyo na umano. Demonyo na naman ang papalit
kung sila'y magtatagumpay. Hindi po ba? Iisang kulay, iisang kaliskis, iisang lahi, mga kabayan, at iisang farm ng mga crocodile umano, ang mga hayop na yan. Kaya yan po ang nakikita po ni Kamanong, yan po ang komento ko dito sa isang representative na si Edgar Erese ng Caloocan, mga kabayan, Caloocan City. Grabe, binabatikos niya at hinahapyawan si Bonget, pero ang uunahin naman po nilang i-impeach at gustong-gusto nilang maunang ma-impeach ang Vice President. Malinaw na malinaw po sa sabaw ng puset. Ayon po yan sa isang convicted ng child abuse. Nakagrupo na rin po yata nila ngayon. Hindi po ba? Talagang si Vice President po ang pupuruhan po muna nila. Dahil pag nawala ang bise, ulit-ulitin ko, sila po ang maikinabang. Napakadali na po nilang pitikin si Bonget para mawala sa Malacanang. Hindi po ba? At makakabalik po ang mga hayop na yan na napakatagal pong naghari at never na pong mawawala ang makakaliwa. Pagka po sila'y nakabalik, 100%, lalo pang lalakas ang makakaliwa sa ating bansa. Pero pagka isang Duterte po ang nakabalik, mga kabayan, mawawala na po ang grupo na yan umano. At sana ay silipin din po ng Vice President Sara Duterte kung siya po ang maging Pangulo ang mga libro niyan. Pabuksan din po sana niya ang mga libro ng mga congressman, kasama na po si Egay Erese at ang mga grupo ng mga party list katulad ng Makabayan Black. At nang masili po natin, dahil nga po gustong-gusto pong pabuksan ni dating Pangulong Duterte ang mga libro ng mga hayop na yan. Kaya lang, hindi po nangyari. Sana po mangyari pagka panahon na po ni Inday. Mangyari po na mabuksan po ang mga libro ng mga hayop na yan, pati mga senador. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayan Makabayan. Mga kabayan, thank you po sa inyo. Sa mga nakagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo mga kababayan. At syempre po yung dasal po natin na tayo po ay maingatan lahat. At syempre po ang pamilya Duterte ay maingatan din po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal. Happy holidays po mga tambay at happy weekends. Ingat po tayo. Bye-bye.